Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli para sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo kung saan ating inihahatid sa pandaigdigang plataporma ang mahalagang issue sa loob man o labas ng ating bansa. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, makakasama niyo po sa halos isang oras ng mahalagang diskusyon na mahalaga para sa ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa ibayong dagat, mapa overseas Filipino workers man o non-resident Filipinos. Bago natin umpisahan ang ating mga talakayan, ay magpapasalamat na tayo agad sa ating mga kasama sa studio. Sa Master Control, nandyan si Ma'am Susan Naison. Sa Warcast, nandyan naman si John Paul Lumuntad at kasama rin natin ang ating co-producer na si Jay Arevalo. So paano niyo po masusubaybayan ang ating programang Global na Tayo? Syempre, hanapin niyo lamang po sa ating Facebook, ang official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service at pakipindot na lamang po yung ating profile picture kasi nandun makikita niyo naman po na live tayo. Maaari niyo pong pindutin o kaya i-refresh niyo lamang po ang inyong mga browser upang inyo pong makita ang live feed ng programang Global na Tayo. Syempre, meron din tayong replays and re-upload sa pamagitan naman ng ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ng ating Evox PBS Receiver app na maaari nyo pong ma-download at ma-install sa pamagitan po ng Google Play Store para po sa mga Android phone users at sa Apple App Store naman po para sa mga gumagamit po ng iPhone. Syempre, hanapin nyo lamang po ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service upang live nyo pong mapakinggan ang ating programa kapag po kayo ay on the go. Pero nakakasagap naman po kayo ng internet via Wi-Fi o data. Samantala, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang ating shortwave radio na naging posible sa pagtutulungan po ng ating parent agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Global na Tayo ay nasusubaybayan. Weekdays po yan within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po. At syempre, hindi na natin masyadong patatagalin pa ang ating introduction dahil marami tayong tatalakayin sa edisyong ito ng programang Global na Tayo. Unang-una na dyan ay ang una natin kasing talakayan o discussion ay nakafocus po sa naging suporta na inihayag ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa panukalang alisin ang system loss charge at ang kaakibat nitong value-added tax o VAT sa electricity bill. Isang hakbang na inaasahang magbibigay ng garang ginhawa sa ating mga consumer. Ngunit ayon po yan, ayon po sa PCCI, hindi rito nagtatapos ang solusyon dahil kailangan pa rin umano ng mas malalim at malawakang reforma sa sektor ng enerhiya upang tunay na mapagaan ang pasanin ng publiko at mapalakas ang industriya. Kaya naman po ay minarapat po natin na imbitahan ang PCCI sa pamagitan po ng kanilang Pangulo, walang iba kundi si President Ferdinand Perry Ferrer. President Ferrer, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga, Steph, and maraming salamat na imbitahan nyo ang Philippine Chamber of Commerce and Industry sa show nyo ngayon.
global na tayo. Maraming salamat. Maraming salamat din po President Ferrer for joining us dito sa programang Global na Tayo. Unang-una po, ano po ba ang kabuoang pananaw po ng PCCI sa panukalang pagtanggal po ng system loss charge at ng VAT sa electricity bills at paano po ba ito direktang matutulungan ang mga consumer at negosyo? Thank you. Thank you para sa question mo na yan, Steph. Kami sa Philippine Chamber of Commerce na we represent the private sector, mga negosyante at mga micro, small and medium enterprises sa Pilipinas at naririnig namin ang sa kanila na napakahirap na talaga ngayon magnegosyo dahil sa taas ng mga bilihin at mga serbisyo sa Pilipinas. Kaya lahat ng paraan, whether it is fuel, whether it is kuryente, whether it is pababain ang mga bilihin natin, naghahanap ang chamber, ang Philippine Chamber, kasama ng ibang private sector kung saan tayo makakatulong na maibaba on how to operate ang kanilang negosyo dito sa Pilipinas. At nabanggit ng ating presidente ng Pilipinas, PBBM, nung kanyang SONA na good news para sa mga negosyante is tanggalin na ang systems loss sa kuryente. Alam natin na ang kuryente ay lahat ng Pilipino, ultimong negosyante, hindi lang negosyante, pati na ang mga household, consumers, mga eskwelahan ay gumagamit ng kuryente. Kaya ang pagbaba or pag-alis ng systems loss at katumbas na VAT tax dito sa kuryente ay makakatulong sa lahat at buong Pilipinas. Kaya we support the President in removing the systems loss at iba pa. Ito yung umpisa, the first step of many steps na sana matulungan natin ang ating kababayan. Pero sabi ko nga po kanina doon sa aking introduction, hindi po doon nagtatapos po itong pagpapahayag ng suporta dito sa pag-alis ng systems loss charge at ng VAT sa electricity bills. Kasi syempre nangangailangan pa rin ito ng masusing pag-aaral at mga karagdagang polisiya upang ito po ay tunay na mapaigting. Sa panig po ng PCCI ay ano-ano pa po yung mga mas malalawak na reforma na kailangan po isulong pagdating sa sektor ng enerhiya kung sakali man po na kailangan na pong ipatupad itong mga pagbabagong tulad nga po ng pag-aalis ng mga konting pasanin mula dun sa mga consumer. Thank you, Steph, for that question. You know, the removing of the systems laws o pagtanggal ng systems laws is a first step. Ang susunod dyan na nabanggit rin ng ating presidente na reviewin ang IPIRA law. You know, IPIRA made and done its purpose in the past, pero ngayon, tignan na natin yung IPIRA with the focus sana sa IPIRA is paano natin mapababa ngayon ang mga kuryente o singil ng kuryente sa ating bayan. I-update natin ng IPIRA at kami sa pribadong sektor, handa na kaming kasama sa konsultasyon na pagtinig ng IPIRA. And that is only one part. Tignan rin natin ang mga systems loss. Ang systems loss lang ay hindi sa distribution. Meron rin tayong systems loss sa transmission. Meron rin tayong systems loss sa generation. Kaya madaming bahagi ang dapat pag-usapan natin sa systems loss. And that's again sa pagdating ng energy, naramdaman natin nung February nagsimula yung Middle East conflict or giyera sa Middle East na talagang the Philippines are dependent, 95-98% dependent on imported na fuel and energy. So, dapat na, panahon na dapat tingnan natin on how pababain yung mahigit na 90% dependency
sana mapababa natin into 60-70% range. Kasi ang Pilipinas, we are rich in natural resources and dapat magsimula tayo ng exploration, geothermal, and other sorts of renewable energy, solar, wind, kasi we are blessed. Lalo na sa eastern seaboard ng Pilipinas, napakalakas ng hangin dyan na ngayon nararamdaman natin may bagyo tayong dumarating. Napakalakas ng hangin at atin geothermal. We are in the ring of fire that underneath the country, we have a lot of thermal activities na hopefully with the newest mga bagong technology na magagamit natin, mababa natin ang dependency sa imported fuel. Pero syempre po no, just for the information ng ating mga listeners na very interested na malaman no, yung pananaw po ng ating business sector. So President Ferrer, paano po ba talaga nakakaapekto itong mataas na presyo ng kuryente sa kakayahan po ng ating bansa, ng Pilipinas, na makahikayat po ng mga mamumuhunan kumpara po sa ibang mga bansa? Alam mo, naririnig natin sa iba-ibang balita na ang Pilipinas is one of the highest electricity cost sa buong ASEAN. And doon tayo dapat mag-benchmark at kung paano natin gawin ang Pilipinas to be competitive in our region because kuryente, electricity, power is the main component when starting. Pag magsisimula tayo ng negosyo, walang negosyo na hindi gumagamit ng kuryente. Kaya para tayo maka-attract ng local investors sa iba-ibang sektor at mga foreign investors, dapat may stabilize natin ang kuryente. Hindi lang ang presyo ng kuryente, but ang availability ng kuryente sa iba't ibang region ng Pilipinas. In order to do that, dapat tignan natin ang ginagawa ng ating mga neighbors at iba-ibang bansa kung paano nila naka-harness at paano nila na-generate. Anong benchmark tayo sa technology on how to generate electricity, transmit through our transmission lines, and also distribution. Each of those sectors, kung magawa natin efficient, hindi ito overnight, Steph. It will take years to do it. But as we prepare the country to its opportunities susunod na mga taon, dapat tayo mag-invest dito sa isang component ng negosyo at ng Pilipinas, which is power. At President Ferrer, malaking bahagi po no ng recommendation ng PCCI itong tinatawag po na diversification ng energy mix. Paano po ba ito eksaktong makatutulong sa pagpapababa ng presyo ng kuryente in the long term? You know, currently, Steph, we have our base load is primarily coal. Which is probably the majority, around 65% or a little over that. Next is our geothermal, and also maraming salamat dito sa Malampaya at ngayon meron pa tayong buhay sa Malampaya up to the 2030s. So yung mix na yon, as you know, moving forward, yung coal is unting-unti na ang buong mundo nagsiswitch sa renewable energy. Kaya yung coal natin, dapat makahanap tayo ng kapalit. Not overnight, maybe in the next 10 years, as paangatin natin ang renewable energy. Ang ating Department of Energy may magandang plano to switch and to increase the percentage of renewable energy by 2030. I believe aakyat na tayo sa 25 to 30%, which is very good. Ang Pilipinas, madami tayong lugar na pwede ang renewable energy. Pero kulang pa yon. Meron mga regions tayo sa Pilipinas na nagkukulang ng energy kaya hindi
ginhawa itong mga region na to. Sana meron tayong programa sa Pilipinas na ang energy corridor. Lagyan natin, madami ng technology ngayon na maikakabit-kabit natin ng buong bansa natin using whether it's underground cable or underground energy cable para may isang lugar na meron sobra na energy generate or electricity generation maibigay sa ibang mga isla na nagkukulang naman ng energy. So pwede tayo gumawa ng energy grid throughout the Philippines. It is a big task pero sana maumpisahan natin sa ngayon or for the next 5, 10, 15 years na ang Pilipinas fully connected and the distribution or the transmission of energy pantay-pantay, meron equality tayo sa buong Pilipinas. At yun posible at nagagawa na ng ibang bansa. President Ferrer, binanggit din po yung tinatawag po na pangangailangan na paigtingin itong energy exploration. Ano po ba ang potensyal ng Pilipinas pagdating po sa indigenous energy resources? Ayan, napakalaki ng potential ng Philippines. Ngayon, with the current situation of the markets, the current situation, the uncertainty that we have globally with the market conditions, napakahirap na ang pribadong sektor ngayon mag-e-exploration, gagastos pag-explore. Ngayon na sana tayo ang hinihiling namin sa gobyerno na ngayon na sana tumaya ang gobyerno na mag-exploration. Ngayon na sana magbuhos ng funds ang gobyerno to be part and to be initiate the exploration of various energy sources sa Pilipinas. Pagtapos ng exploration, ang exploration of course may scientific methodology dyan pero napakahirap pa rin kasi hindi naman hit and miss but underneath our grounds talagang dapat very pinpointed ang paghahanap ng ating gas or oil or other reserves of energy. Kaya hinihiling namin sana government spends money on exploration and pag meron tayong nakuhang isang area na meron posibilidad na fuel supply or energy supply, doon natin i-auction sa mga pribadong sektor. Doon naman, kasi meron ng identified na potential source of energy, doon naman tataya ang private sector na from the identified area, doon sila magtatayo ng kanilang mga power plants. So, yun pwede natin i-auction, whether locally or international auction. Pero doon ang hinihiling namin is government should play a part when it comes to locating and exploring other energy sources sa Pilipinas. Siguro ito na lamang po President Ferrer bago ko po kayo pakawalan dito po sa interview sa kabuuan po. Ano po ba yung masasabing pinakamahalagang hakbang na dapat gawin ngayon ng ating pamahalaan upang makamit ang mas mura, maaasahan at sustainable na supply ng kuryente dito sa ating bansa? Dati napakahirap ng question na because when we look at the Philippines map, archipelagic tayo, one solution is only good for one area. But certainly ngayon ang nangyari sa Middle East, it opened our eyes. It opened our eyes kung saan tayo na meron pagkukulang. At yung mga informasyon na yon ay sana magamit natin ng tama for the next generations to come. It is an opportunity, lalo na dito sa region natin, tayo nag-host ng ASEAN and hindi lang naman tayo ang bansa na meron tinitingnan natin ang energy security. Pero dapat sama-sama sana tayo. Our area is very rich in natural resources and energy resources na tingnan muna natin ang sa loob natin, especially what is underneath our country here is a lot of potential na
i-explore natin para sa Pilipinas, hindi lang para sa isang sektor o isang region. Kaya this will be decades in the making, but kailangan natin umpisahan yan para yung future generations ng mga Filipinos is hindi na iniisip ang energy security dahil nag-umpisa tayo dito sa current administration na to, and makikita natin ang benefits niya in future generations, because power and electricity is the basic component in the future when it comes to education, when it comes to the MSMEs, when it comes to technology. Lahat yan gumagamit ng kuryente, ng power. So sana tingnan natin dito sa ating bansa, kasi ang solusyon nasa loob ng ating bansa. And with that po, President Ferrer, maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras upang amin po kayo makasama dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Thank you, Steph, and thank you for the opportunity. Maraming salamat po. At atin nakasama sa edisyon ng Global na Tayo ngayong araw ng Martes, si Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI President Ferdinand Perry Ferrer. At magbabalik ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. At nagbabalik na po ang ating programang Global na Tayo. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Para naman sa ating ikalawang diskusyon sa edisyong ito ng ating programa ay ating tatalakayin na dalawang topic po yan, no? Inflation at ang GDP growth. So bakit nga ba na ito ang ating mga napiling paksa para sa ating second discussion sa araw na ito? Dahil sa gitna pa rin po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at hamon sa pandaigdigang ekonomiya, patuloy na binabantayan ng mga eksperto ang galaw ng inflation at paglago ng ekonomiya dito sa ating bansa. Sa mga nakalipas na buwan, nananatiling mataas ang inflation rate na dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at kuryente kahit may bahagyang ginhawa mula sa pagbaba ng presyo ng ilang pangunahing pagkain tulad ng bigas. Kasabay nito, may indikasyon din ng paghina ng economic growth kung saan naapektuhan ang paggastos ng mga mamamayan, pamumuhunan ng negosyo at maging
maging ang implementasyon ng mga proyektong pang-infrastruktura. Ang mga katanungan dyan, ano nga ba ang tunay na estado ng ating ekonomiya? Ano ang ibig sabihin ng tinatawag po na sticky inflation at paano ito direktang nararamdaman ng bawat Pilipino at sa harap ng mga global tensions tulad na lamang ng nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran, paggalaw ng presyo ng langis at pagbabago sa halaga ng piso, ano ang dapat asahan ng publiko sa mga susunod na buwan. Kasama na po natin via Zoom ang ating suking-suki dito sa programang Global na Tayo, ang Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu. Dr. Batu, welcome po sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga sa inyo dyan, Steph, sa Pilipinas, at magandang araw po sa ating mga taga-subaybay, and thanks for having me again. Maraming salamat po Dr. Batu for always giving us time na makasama po namin kayo dito sa programa. Unang-una po Dr. Batu, sa inaasahan po na 6.4% inflation noong Hulyo ay ito nga po yung ikalimang sunod na buwan na lampas sa target po ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ano po ang ipinapakita nito tungkol sa kalagayan ng ekonomiya dito sa Pilipinas? Alam mo, Steph, that shows how vulnerable the Philippine economy is in terms of shocks, both internal and external. Kasi alam naman natin na may gulo sa Middle East, and the Philippines being an oil importer, so nakaapektuhan talaga tayo pag sumipa ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. So nakaka-contribute din sa inflation. Narariyan din yung nabanggit mo kanina sa opening, yung sa kaso ng kuryente. Kasi nga meron tayong mga power plants sa bahagi ng bansa na medyo nag-shutdown yung iba kasi parang part yun ng maintenance ng mga electric power, ng mga power plants. So ang nangyari is they have to rely now on a little bit more expensive fuel to run the power plant. Kaya mataas ang presyo ng produktong petrolyo, nagmahal ang kuryente, ang balik niyan sa taong bayan o pinapasa yan through higher prices. And alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng kuryente, tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, merong downstream effects yan. Ngayon, yung mga ibang bansa naman, exposed din sila, pero hindi malaki malaki yung transmission, kumbaga yung sipa sa ordinaryong mamamayan. Kasi nga, yung mga ibang bansa, medyo may cushion sila. Tayo meron man, pero manipis lang. So kaya nangyayari sa atin is nagiging vulnerable tayo pagdating ng mga shocks na yun. Kaya yung target na yan, which is target ng Bangko Sentral is somewhere between ang point target nila is 3%, so it's 1 to 4% yung range, mahigit po doon sa range yung nakita nating rate of inflation ng nagdaang buwan. So sumasalamin po yan sa vulnerability po ng ating ekonomiya. At Dr. Batu, bumaba nga po yung presyo ng bigas, ngunit tumaas naman yung gasto sa kuryente at petrolyo tulad ng ating nababanggit kanina. Sa kabuuan, alin po yung just for the information at kalinawan din po para sa ating mga nakikinig at sumusubaybay dito sa programang Global na Tayo, alin po ang mas may malakas na epekto po ngayon sa inflation at bakit? Depende, Steph, kung sino yung kinakausap natin, kasi sa ating lipunan, may mga iba't iba tayong income bracket. Sa madalit sabi, may mahirap, may medyo may kaya, at medyo may mga mayayaman. Dun sa mga mahihirap, Steph, mas malaki ang ambag ng food inflation sa kanila. Kasi kung titingnan mo yung expenditure ng mga mahihirap, mahigit 50% ng kanilang expenditure na pupunta po sa pagkain. Kaya kapag nagkakaroon po ng food inflation, talagang matindi po ang epekto niyan sa mga kababayan nating mahihirap. Doon naman sa mga kababayan natin na nasa middle class, ika nga. So yan yung mga may sariling sasakyan. Yan yung mga nagko-commute, nagpapakarga yan ng gasolina once, twice, or 3 times a week. So yung mga kababayan natin na yan, na medyo may kaya sa buhay, mas naman ang presyo ng produktong petrolyo, malaki naman ang tama sa kanila. Bagamat
of course, kumakain din yan, ano? So, meron din silang food expenditure. Pero kung titingnan mo yung percentage ng food expenditure nila compared to others, hindi kasi laki kagaya ng sa mga mahihirap. Iba yung distribution ng cost, no, ng mga middle class and upper middle tsaka mga mayayaman. So, it really depends on who you ask. But either way, pagka tumaas ang presyo ng pagkain, talaga ramdam yan ng lahat. No? Mararamdaman yan ng lahat. Kaya lang to varying degrees. Kagaya halimbawa ng pag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, ramdam yan ng lahat. Kaya lang, yung extent ng effect niya, nagpaiba-iba yan, depende kung sino yung tinitingnan natin sa income distribution, Steph. At dito, napag-uusapan din Dr. Batu, itong tinatawag na sticky services inflation. Ano po ba ang ibig sabihin nito at bakit ito mahalagang bantayan sa kasalukuyang sitwasyon? Yung sticky sa wikang Filipino, Steph, ibig sabihin niya malagkit, no? Malagkit yung presyo. So halimbawa kapag ang presyo ay tumataas, no, medyo yung pagbagal niya matagal. Kumbaga na dumidikit siya sa mataas na level, ika nga, no? Bakit nagkakaroon ng madikit na inflation? Bibigyan kita ng halimbawa, Steph, no, sa ating mga kababayan. So halimbawa nagtaas tayo ng minimum wage. Kagaya nakita natin ngayon, di ba, nagkaroon ng aumento sa sahod na 85 pesos. Hindi po pwede na ibaba yun. So halimbawa yung ating mga kababayan na tumanggap ng minimum wage, nag-increase yung kanilang sahod, hindi po pwedeng ibaba yun kasi bawal yata ibaba yun. Alam ko, hindi pwedeng ibaba yung sahod. Imagine, nakatanggap ka na ng aumento tapos babawiin. Diba, ano yun that is unheard of. So, ano nangyayari niyan, Steph? Lalo-lalo na sa kaso ng services, na kung saan malaki sa porsyento ng cost ng mga businesses is on wages and salaries. Kapag ka nagkaroon ng pagtaas ng sahod, nagkaroon ng aumento, pinapasa yan sa consumer. And kapag ka pinasa yan sa consumer, alam naman natin na pag tumaas, malabo nang bumaba yun yung sahod, di ba? So, ibig sabihin, yung inflation na ipinasa sa consumer, matatagalan din yun bago bumagal. Kasi nga, ang nangyayari is hindi bumababa ka agad. Yan yung una sa aumento sa sahod. Sa kaso, balikan ko rin uli ng quickly aumento, no? Sa ngayon, we heard na nagkaroon ng TRO, di ba, doon sa 85 pesos na aumento sa sahod. Makakadagdag yan lalo doon sa stickiness, doon sa pagiging malagkit. Kasi ang nangyayari niyan, ini-expect na ng mga negosyante na magkakaroon talaga ng aumento sa sahod. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, yung iba pang mga businesses, baka nagtaas na ng presyo in anticipation of the higher cost sa salaries and wages. So, yun yung una. Kalawa naman, Steph, sa kaso rin naman ng mga services, no? Marami dyan sa mga negosyo na yan ay umuupa, nagre-renta sila. Ngayon, ang nangyayari, Steph, kapag tumaas yung renta nila, no, yung lease na sinasabi, pag tumaas, matagal yun bago, sulit mga 1 year yan 2 years yan. So, kung sabihin, kung tumaas yung lease, 1 year yung pagtaas ng presyo, bago magkaroon ng pagbabago yun, 1 year pa. Kaya isa yun sa nakakatulong sa pagiging madikit ng inflation, lalong-lalo sa services. Now, in terms of the BSP, ng Bangko Sentral, tinitingnan nila yan. Kasi yung stickiness ng inflation, hindi lang sa services, Steph, no? In general, yung stickiness ng inflation, isa yan sa mga tinitingnan ng ating policy makers sa Bangko Sentral in terms of deciding whether or not kung babaguhin nila yung interest rates sa susunod na announcement. Dr. Batu, kung patuloy po itong pagtaas ng core inflation, ano po ba yung posibleng maging hakbang ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas, o BSP, lalo na sa interest rates, at ano po kaya ang maaaring maging epekto nito sa mga consumer, maging dun sa mga negosyo? So, nabanggit na natin, Steph, yung BSP, sa papunta na tayo sa interest rate discussion. So, ganito kasi yan, Steph, ang Bangko Sentral, ginagamit nila as a policy lever. Ika nga, parang instrumento nila yan para makontrol ang inflation. Itong interest rate. Kasi ang ideya dito, Steph, is that kapag tinaas mo yung interest rate, pababagalin nito yung economic activity. At pag pumagal ang economic activity, kukunti yung magiging transactions mo sa ekonomiya, bababa ngayon yung pangangailangan sa pera, yan ay makakatulong pababain ng inflation. Yun yung pinaka-ideya nito. Ngayon, ang presyo ng oil
no? Tinitingnan niya ng Bangko Sentral kasi nga sa banggit natin kanina, may downstream effects yan sa economy. Pagka tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, asahan mo na may cascading effect yan down the road. Tataas ang presyo ng napakaraming mga produkto. So kapag ka ito nagtuloy-tuloy pa halimbawa, talagang bubulusok pataas at yung inflation natin umakyat na ng 7, 8, 9%. Ngayon, we're sitting between 6 to 7%. Buti nga, hindi pa tayo nag-double digits. Titingnan niya ng Bangko Sentral kasi kapag ka nag-persist yan at hindi bumaba, malamang sa malamang itataas nila yung interest rate. Ngayon, merong risk yan, Steph. Kasi kapag ka tinaas ng Bangko Sentral ang interest rate, nasabi natin kanina, na ang goal nito is papagalin yung economic activity. Now, the problem is, kapag ka pinabagal mo yung economic activity, baka bumaba yung GDP growth. Yung GDP growth natin, Steph, mababa na Nasa 2.8% tayo nung first quarter. At ngayon palang Biyernes, monitor ko rin yan dahil ang DepDev at ang PSA, mag-aanunsyo sila ng GDP growth for the second quarter. At marami ng mga economist ang nagbigay ng mga forecast na medyo halos pareho o makamatumal palalo yung paglago ng ekonomiya. So, kapag ka tinaas ng BSP yung kanilang policy rate, yung interest rate, merong risk na baka hilain pa nito lalo pababa ang paglago ng ating ekonomiya. So sa ngayon, wait and see tayo. Tinitingnan ng BSP yan kung anong magiging lagay ng inflation for the next month at iko-kontra nila yan doon sa magiging epekto. Kapag tinaas nila yung interest rate, yung epekto naman yan sa paglago ng ekonomiya. And speaking of GDP growth for the second quarter ng 2026, ay paano po ba direktang nakakaapekto ang mataas na inflation sa paglago mismo ng ating ekonomiya? Kasi alam mo, Steph, kung titingnan mo yung GDP natin, yung mismong ekonomiya natin, pwede mo siyang tingnan from the perspective of production, kung gaano karami na produce ng economy mo. Pero pwede mo rin siyang tingnan, Steph, from the perspective of consumption. Kasi ang ideya dyan, Steph, is that kung ano yung na-produce ng economy mo, yun yung bibili ng tao. So, kung halimbawa, nag-produce tayo ng 10 saging, okay? Yun yung GDP. Halimbawa, saging lang yung produkto natin, 10. Ngayon, kung ang saging piso kada isa, di may 10 piso na value yung na binili halimbawa ng mga tao yung saging. So 10 pesos yung binili nila. So pwede mo rin tingnan yung paglago ng ekonomiya mo, yung size ng economy, in terms of how people are spending. So kung titingnan mo dun sa kabilang side, sa consumption side, about 70% step ng economy natin is consumption. So kapag mataas ang presyo ng bilihin, ang ating mga kababayan, nagwi-withhold sila ng spending. Kasi nga yung iba dyan sa atin, hindi mo na tayo gagastos. Halimbawa, bibili ka ng bagong gadget. Ay nako, hindi ko muna ako bibili ng bagong gadget kasi mahal. O kaya, iwas-iwas muna sa kain sa labas. Luto muna tayo sa bahay. O kaya, bibili ako ng bagong motor. Tsaka na muna ako bibili ng bagong motor kasi mahal pa ang motor ngayon. So, kumbaga, nagwi-withhold ng spending. Ibig sabihin, kapag mataas ang rate of inflation, may negatibong epekto yan sa paglago ng ekonomiya. So, isa yan sa mga binabantayan din natin kasi ang inflation natin, sa mahigit 6%, baka may hila ito pababa sa paglago ng ating ekonomiya due to the fact na ang ating mga kababayan, they are withholding spending. So, titingnan ko rin dyan among sa pag dinisentangle mo yung components ng ekonomiya, yung tinatawag nating personal consumption expenditures. Gaano kalaking ini-spend ng tao. So makikita mo yun. So pag may trend na pababa yan, malamang sa malamang, isa yan sa mga major factors na hihila sa economic growth natin pababa sa second quarter. At kaugnay pa rin po nito, Dr. Batu, kasi napag-uusapan yung infrastructure spending ng ating pamahalaan and masasabi na medyo sensitibong usapin ito kasi pagka sinabing infrastructure, laging ang kadikit dyan ay yung flood control anomaly. Kaya kumbaga nagkaroon ito ng direktang epekto sa kung paano hinahandle ngayon ng ating pamahalaan yung paggastos for infrastructure. Pero Dr. Batu, gaano po ba kahalaga itong infrastructure spending ng ating pamahalaan sa economic growth at ano po ang maaaring maging implikasyon kung patuloy po itong bumagal? Nung nagdaang quarter, Steph,
nakita natin na mababa ang tawag namin dyan gross capital formation. So yung gross capital formation, nandiyan nanggagaling, kung titignan mo dyan, napapaloob dyan halimbawa yung construction ng mga bagong building, construction ng mga tulay, kasama isa sa mga components yan ng gross capital formation. Kasi yung capital steps sa economics, hindi naman yan ibig sabihin pera. Ibig sabihin yan yung physical infrastructures na ginagamit natin para sa ating ekonomiya. So makita natin nag-negatibo yan kasi nga dahil dun sa impact ng flood control, no, nangyari sa government is nag-withhold sila ng spending muna kasi nire-review nila yan, hindi ba? So hindi lang yun, Steph, no? Kasama rin yung sa foreign direct investment, although that's a separate discussion kasi may issue din talaga tayo sa pag-attract ng investments. Focus tayo sa flood control. So sa kaso naman ng flood control and government infrastructure, kung titingnan mo sa GDP, ang government spending is about 20%, Steph, of our GDP, of our economy, about 20%. And a little percentage of that is coming from infrastructure projects. So nakita natin ng first quarter yung negatibong implication ng pag-withhold ng spending as a result of the government being cautious in terms of spending as a result of the corruption allegations, yung investigation sa flood control. Hindi lang yung Steph, meron pang isa na mahalaga mapalaman din ng ating mga kababayan is yung epekto ng inflation. Kasi ang nangyayari, Ray, speaking of Ray, I was talking to Ray, you know? Yes. Steph, is that the implication is that naghahanap yung ating government ng savings. Yung mga ibang LGUs pa nga, Steph, na nagbabawas sila ng paggastos because of inflation at mataas na presyo ng produktong petrolyo. Halimbawa, imbis na magta-travel sila, binabawasan yung travel. Baka sa inyo dyan sa PCO, ganyan na rin, hindi ba? Baka may memo na kayo dyan na bawas-bawasan muna kasi nga mataas ang presyo ng produktong petrolyo. So, ibig sabihin, the whole government actually is decreasing its spending. So, hindi lang siya sa flood control or sa mga infrastructure, pero sa pangkalahatan. At yan magkakaroon yan ng negatibo ring epekto sa ating GDP. However, sa nakikita ko, sa second quarter, hindi siya kasing lala nung first quarter. Kasi nung first quarter talagang doon talaga bumulusok yung issue na yan ng corruption. Yes. So sa ngayon, medyo nakita natin na may nagtitrickle down na yung mga projects. So meron pa ring decrease, pero yung decrease yan hindi kasing laki nung nakita natin nung first quarter. Siguro ito na lamang po, Dr. Batu, bago ko po kayo pakawalan dito sa program, no? Sa kabuuan, ano po ang inyong outlook for the second half ng 2026 at ano po yung mga pinaka malalaking panganib siguro na dapat paghandaan tulad ng maaaring nandyan din yung El Nino, yung escalation sa Middle East at maging sa interest rates? Okay. So, isa-isahin natin pero mabilis lang kasi medyo dulo na tayo. No? Yes. So, yung sa kaso ng economic outlook natin for second quarter, titingnan natin yan in terms of dun sa upside at saka sa headwinds, yung mga problema. No? Dun sa upsides, nakikita ko na baka sumipa na pataas ang government spending, gaya pinag-uusapan natin, ihahabol yan sa third and fourth quarter. So, makakatulong yan sa paghila ng economic growth. Nandyan din yung pagtuloy-tuloy ng remittances. Ang remittances tumataas naman yan, so nakakatulong din sa ating economy. And hopefully, itong mga projects na darating, halimbawa sa kaso ng Pax Silica, although merong concerns dyan, Steph, no? May mga legitimate concerns actually dyan sa Pax Silica, pero kung yan nagtuloy-tuloy, makakatulong yan sa, at least in the numbers, no? Makakatulong yan sa GDP growth natin. So may mga positives din. No? Although sa Pax Silica may concern. Doon naman sa downside, El Nino is a big factor. Kasi alam mo, Steph, kung titignan mo yung balita, no? yung mga water reservoir natin, critical level na Di ba sa Central Luzon at critical level na sila? Paumpisa pa lang tayo ng El Nino. Wala pa tayo sa best part, ika nga. Paumpisa pa lang tayo. So, ibig sabihin, magiging mas malala pa yan. No? When I said best part, I was being sarcastic there. Pero ibig sabihin is, malala pa yan. So, kapag ka naging malala yan, Steph, ang hila niyan sa agriculture, matindi. So, agriculture sector ang tatamaan yan. So, yan yung una. Ikalawa is, pag yung inflation natin ay naging madikit talaga hanggang October, November, there is a risk na magtataas ng interest rate.
So pag nagtaas ang interest rate, hilain niya ng growth mo pababa. And then itong gulo sa Middle East na parang walang katapusan. Hindi ba, Steph? Up to now. Hindi ba? So sabi nila may peace talk na. Tuloy-tuloy pa rin ang gulo, no? Parang hindi natatapos. So that adds to the uncertainty. That adds to the risk na posibleng ating economy hilain ito pababa ang growth ng ating economy sa second and third and even the fourth quarter. So sa ngayon maraming uncertainty, so hindi pa natin masyadong mabalance yan kasi hindi pa masyadong uncertain pa sa ngayon, So maglilinaw yan sa atin maybe around September or early October, makikita natin yan. And with that po, maraming salamat po Dr. Batu for joining us again dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Thanks for having me, Steph. Mabuhay ka at mabuhay po ang Pilipinas. Maraming salamat po. At atin nakasama muli dito sa programang Global na Tayo ang Filipino-Canadian economist na si Dr. Michael Batu. Magbabalik ang programang Global na Tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Nagbabalik po ang ating programang Global na Tayo at sa huling bahagi na po ng ating programa sa araw na ito ay tayo ay may makakasama tayo from the Department of Environment and Natural Resources o DENR. Dahil sa gitna ng patuloy na hamon sa pangalaga ng ating kalikasan, muling nanawagan ang DENR sa mas malawak na pakikiisa lalo na mula sa mga bangko, negosyo at development partners upang mamuhunan sa community-based forest enterprises. Sa isang investment forum, binigyang diin ng DENR ang mahalagang papel ng mga community-based forest management people's organizations o CBFMPOs na sa loob ng mahigit 3 dekada ay katuwang ng ating pamahalaan sa pangalaga at pamahala ng ating kagubatan. Kaugnay po ng naturang paksa ay makakasama na po natin ang Assistant Director mula sa Forest Management Bureau ng DENR, walang iba kundi si Attorney Ray Thomas F. Cabigting. Attorney, welcome po sa programang Global na Tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Attorney? Ayun, mukhang Attorney, ayan, check natin ulit ang audio ni Attorney. Ayan, chine-check lang ng ating technical team. Attorney Cabigting, naririnig po kami? Ayun, habang hinihintay natin si Attorney Cabigting, ay dun sa pag-uusapan natin, ay hindi lamang kasi ang usapin ng kalikasan, yung pinag-uusapan when it comes to these kinds of investments, no, kundi pati ang kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino na umaasa sa ating kagubatan. Kaya naman, isinusulong ng DENR ang mga programa nga naglalayong pagsabayin ang environmental protection at sustainable livelihood kabilang na ang Forest for Life 5 million trees by 2028 program. Subukan natin ulit, Attorney Cabigting. Ayun, mukhang inaayos pa ng ating mga kasama sa master control ang audio ni Attorney. Hintayin lamang natin siya kasi mahalaga pa rin po, no, na pag-usapan itong naturang paksa. Ayan, hinihintay lamang natin yung kanyang audio. Ayun, okay na ba siya? Mukhang hindi pa. Ayun, hindi daw tayo naririnig. Ayun.
Habang hinihintay natin na si attorney, siguro magpasok muna tayo ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Paliwanag mo sa tao. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede ito No. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. At tayo nagbabalik na sa programang Global na tayo. Hopefully, attorney can hear us now. Kasama na po natin ulit sa ating linya ng komunikasyon si Attorney Ray Thomas Cabigting, ang Assistant Director po ng Forest Management Bureau ng DNR. Attorney, magandang araw at welcome po sa programang Global na tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Good morning, Steph, and good morning sa mga listeners natin sa Radio Pilipinas. Maraming salamat po, Attorney, for joining us dito sa programa. Kaugnay nga po ng naging panawagan ng DNR sa mga bangko at pribadong sektor na mamuhunan sa community-based forest enterprises. Bakit po mahalaga ang ganitong uri ng pamumuhunan sa pangmatagalang pangangalaga ng ating mga kagubatan? So, Steph, for the longest time, ang mga partner natin na communities within the forest areas ng Pilipinas ay katulong ng DNR na mangalaga at magprotekta ng mga kagubatan natin at mga likas yaman natin. Siyempre sa pag-stay nila sa mga areas na ito, we also encourage them and help them to create their livelihoods and enterprises. Kaya lang, katulad naman ng lahat ng negosyo, kailangan minsan ng pantawid o pandagdag na kapital o puhunan para lumago palalo ang mga enterprises na to. And I think if we are able to help and secure assistance, financial assistance and resources for these communities, mas mapapalakas pa nila yung paggamit at tamang paggamit at pagprotekta ng ating mga kagubatan dahil sila naman talaga yung mga frontliners natin when it comes to forest protection and sustainable forest management also. Attorney, nabanggit po pala na nasa 7.2 million na hectares na lamang ang natitirang kagubatan dito sa Pilipinas. Paano po ito nakakaapekto sa policies at priorities po ng DNR pagdating sa forest protection? Actually, Steph, tumaas na ito from 6.2 million hectares. So, ang nangyari dyan is that because sa mga naging programa ng pamahalaan, na patuloy natin ang pagtaas at paglawak ng forest cover ng Pilipinas. This is always our primary consideration when it comes to program design and also policy making. Kasi we want this 7.2 million to remain standing, hindi na mabawasan. At gusto pa natin dagdagan yung ibang areas na walang gubat na dapat merong forest cover para dumagdag dito sa 7.2 million. Yan yung mga patuloy natin ginagawa ngayon at patuloy pa natin gagawin. Hindi lamang sa Forest Management Bureau, kundi sa buong DNR. Sa loob po ng mahigit 3 dekada na partnership dito sa mga tinatawag po na community-based forest management people's organizations, ano-ano po ang masasabi na pinakamahalagang takeaways ng DNR sa pakikipagtulungan dito sa mga communities na ito? Siguro ang isang pinakamahalagang natutunan ng Forest Management Bureau at ng DNR sa almost 30 years na partner na community-based forest management program is hindi talaga maganda na ang sistema ay puro dole out lang o puro pagbibigay lamang mula sa gobyerno. Dapat talaga i-structure ang partnership into a social enterprise. Dapat ang mga communities natin, hindi lang natin sila tinuturing na beneficiaries on the ground, kundi business partners
iangat dapat ang estado nila to mere receivers of grants into decision makers also. And may stake sila dapat sa kanilang enterprise. Kasi kung puro tulong at ayuda lang ang ibibigay natin, hindi mo dine-develop yung entrepreneurial system within their organization. And I think that's very important. That's why yung 8 POs na nakita natin dun sa event nung July 30, na ipapakita nun na posibleng mangyari kahit sa people's organization na maging entrepreneur sila given the right amount of dedication on their end and given the right amount of assistance from the government. And yun nga, kaya natin sila binigyan ng opportunity para makausap ang mga bangko at ang mga private sector para yung next phase ng kanilang social enterprise development ay geared towards self-sustenance na at hindi na labang receiving benefits from the government. Like any business. Matanong ko lamang po, Attorney Kabigting, paano naman po nakatutulong itong mga community-based forest management people's organizations sa, kumbaga, sa paglaban po against illegal logging at iba pang mapanirang gawain sa kagubatan? Yeah, kasi itong mga CBFM people's organizations natin, yung business model nila depends on the quality of the forest. So, kailangan nila ng magandang kagubatan, mapanatiling maganda yung lupa at maganda yung kapaligiran nila. Dahil ang mga binibenta nila ay mga natural resources natin. Nandiyan ang kakao, kape, timber, at iba pang forest products. So, forest protection is but a core value of their business and also ang sustainable forest management kasi hindi nila dapat hindi makakaganda o makakatulong sa kanilang enterprise kapag depleted yung kanilang natural resources. Number one at ang most important thing there is kaya nila pinapangalagaan at pinoprotektan yung mga kagubatan na minamanage nila is because they need continuous source of water, groundwater, and also they need to protect their plantations or their agroforestry plantations from forest fire. Kaya talagang ang sustainable forest management is built in sa kanilang core business values, Steph. Magawin naman po tayo dito sa tinatawag po na Forest for Life 5 Million Trees by 2028 program. Ano po ba ang eksaktong papel po nitong programang ito sa pagpapalakas ng community-based forest management at pag-akit ng investments at ano po o paano po hinhikayat ng DENR ito namang mga investors na tingnan ang community forestry hindi lamang bilang isang environmental effort kundi bilang isang sustainable na pagnenegosyo din. Ito namang Forest for Life program, Steph. Kumbaga parang sinusubukan naming tingnan ngayon kung gaano ba ka-effective ang private-public community partnership. Ibig sabihin lang ng partnership na yun is that lahat ng sektor na nabanggit ko ay magtutulong-tulong para magpalago ng mga at magprotekta ng mga kagubatan na nakikita naman natin ngayon na maraming mga interesado na pribadong sektor na sumali tulad na nga lamang nung July 30, meron tayong 5 yata or 6 na bagong partners. Ang communities na nasa forest, sila yung forerunners nitong programa na to kasi sa kanila makikipag-ugnayan at makikipagtulungan yung mga private sector investors natin for this program. Nothing will come through the DNR. Ibig sabihin yan, wala pong mga pondo from the private sector na idodonate or idadaan sa DNR. Ang role lamang po ng DNR dyan ay mag-facilitate, tumulong sa usapan, tumulong sa pagde-design ng kanilang gagawing rehabilitation sa isang area, at i-monitor kung tumutubo ba at tama ba ang pagtatanim. Pero pagdating po sa financial, wala pang dadaan sa DNR para po ma-maintain natin yung credibility ng partnership between the private sector and the community. So napaka-importante po ng ating mga communities dahil sila po ang
mangangalaga at mangangasiwa at unang makikinabang doon sa mga investment na bababa po sa kanilang mga lugar. Ito naman po, attorney, maaari niyo po bang ipaliwanag just for the information ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa programang Global na Tayo, kung paano naman po gumagana itong bagong Sustainable Forest Land Management Agreement o SFLMA module sa ilalim po ng FSTS, at paano po ito mapapadali o paano nito mapapadali ang proseso para sa mga stakeholders? So, in the past, meron tayong mga around 7 to 10 na mga iba't ibang klase na tenure instruments. Ito yung mga instruments na kailangan mo kapag mayroon kang gustong gawing negosyo or gusto mong mangalaga ng isang forest land or yung tinatawag nating public land. Dito sa Sustainable Forest Land Management program natin, Steph, pinag-isa na lang natin ito. At ang isang agreement na matatanggap mo ay multiple use. Ibig sabihin, meron kang diversification ng iyong business portfolio within a certain parcel of area. Mas maganda ito from a business perspective because you are able to shield yourselves from risks that might be in one business in one investment option but might not be in another. So for example, kung malugi ang iyong timber plantation, meron kang ecotourism pa rin sa area mo, meron kang grazing at meron kang forest carbon project, for example. That's a common example. Ang isa pa dito is that ini-streamline natin ngayon bilang dahil na rin sa kautusan ni Secretary Mitch Cuna. Ini-streamline natin ngayon ang ating application. Lahat po ng application for SFLMA will be filed with the Forest Management Bureau. Ang payment systems po natin ngayon ay nag-partner na po tayo with Land Bank, with GCash, and soon enough, hopefully, with other online payment providers also, para hindi na po kailangan pumunta ng ating mga aplikante sa Forest Management Bureau sa tanggapan po namin para mag-apply. At ito nga po nakita natin on July 30 is yung FSTS, online na yung application para hindi na po talaga kailangan mamasahe pa at pumunta pa po ng mga kababayan natin sa Forest Management Bureau para po mag-apply ng kanilang Sustainable Forest Land Management Agreement. Dagdag ko lang din, Steph, panghuli kong point. We are trying to fast track everything because we want investments to be put on the ground. Malaking tulong po para sa gobyerno at para sa Forest Management Bureau na meron pong mga tao na nangangalaga at nangangasiwa nitong mga forest areas na ito because we cannot do it alone and we cannot do it by ourselves. At ang maganda rin po dito, kapag merong mga investors on the ground, may kinikita rin po ang gobyerno dahil sila po ay nagbabayad ng mga fees at mga users fees po nila. Taon-taon po yan. So, nakita po ang gobyerno, kumikita rin po ang ating private sector at yung mga communities po natin on the ground ay natutulungan din po dahil may mga rural jobs po na kine-create itong Sustainable Forest Land Management Program po natin. Siguro ito na lamang po, attorney, bago ko po kayo pakawala na from this interview sa kabuuan. Ano po ang pangmatagalan o long-term vision ng DENR para sa mga CBFM communities at paano nyo nakikita ang kanilang papel sa hinaharap ng forest conservation dito sa Pilipinas? Our long-term vision is for them to continue or ipagpatuloy yung kanilang ginagawa na pangangalaga at pagtulong sa gobyerno sa pangangasiwa at pagprotekta ng ating mga kababatan. We are also looking into how we can provide self-sustainability for their businesses and for their enterprises. Ayokong matapos sa 8 na POs ang matulungan natin dahil 2,000 po ang mga people's organizations na to.
Definitely hindi po ito ang huling beses na i-connect natin ang mga people's organization sa ating mga private sector partners, development partners at financial institutions. Ang gusto rin po natin mangyari ay maging inclusive ang development na ito. So hindi lamang po iilan ang makikinabang, kundi lahat po talaga ng mga forest-dependent communities natin. Hinihingi rin po namin ng tulong ng ibang mga stakeholders na interesado pong tumulong sa amin at sa ating mga people's organizations dahil kailangan po talaga nila at maganda po ang kanilang ginagawa at marami po itong natutulungan, hindi lamang po iisang maliit na grupo. And with that po, maraming salamat po, Attorney Kabigting. Thank you so much. For joining us dito sa programang Global na Tayo. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Thank you so much, Steph. Mabuhay kayong lahat. Salamat po. Maraming salamat din po at ating nakasama ang Assistant Director ng Forest Management Bureau ng ating DENR, walang iba kundi si Attorney Ray Thomas F. Kabigting. At dito na po natin tinatapos ang isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.